Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdalo sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Sa ngayon, imbitahan ko kayong batiin ng ating mga kasama na ng bahan ngayon, ating mga nasa harapan, nasa gilid at nasa mga likuran. Sa biyaya ng Diyos, ang GCF Ortigas ay hindi lamang isang lugar o gusali. Bagkos, higit pa ito sa apat na sulok ng ating simbahan. Ito'y may kita sa ating pamumuhay araw-araw sa mundong hindi nakakilala kay Jesus. Ito rin na may kita sa ating pagiging isang pamilya na namumuhay upang mapakilala si Kristo sa iba. Ngayong hapon, kung inyong napapansin, ang ating mga greeters at maging ating praise team ay galing sa Young Adults Ministry. Sama-sama silang naglilingkod habang hinaharap ang iba't ibang yugto ng buhay upang makilala sa Kristo at may pakilala siya sa iba. Upang hihanda ang ating puso sa ating pananambahan, sabay-sabay nating basahin ang Psalm 67. May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guard the nations upon earth. Manalangin po tayo. Panginoon, kami nagtitipon na tumaharap sa iyo ngayong araw. Dala-dala ang aming mga pasanin, galak, problema, tagumpay, at mga dalangin na buhat ng linggong lumipas. Sa aming pagharap sa iyo, nawa kami tumingin lamang sa iyo. Kami inyong paalalahanan na sa iyo kami sumandal, magkwento, magsumbong, umiyak, at higit sa lahat, magsaya. Tulungan mo kaming makita si Kristo sa aming paglapit at pagsamba sa iyo. Naway ang lahat ng nasa aming kalooban ay mapapurihan ka. Dakila ka, O Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Okay. Jonah chapter 4 verses 9 to 11. So buksan po natin ang ating mga Biblia doon at sabay-sabay po natin basahin ang Jonah chapter 4 verses 9 to 11. Tayo po'y tumayo sa pagbibigay galang sa banal na salita ng Diyos. Sabay-sabay po. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well to be angry, angry enough to die." And the Lord said, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y saglit na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang mangusap sa amin sa hapong ito sa pamamagitan ng iyong salita. Kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa, magbigay linaw sa pamamagitan ng inyong diwang banal. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay pinagtipon mo upang pag-aralan ng iyong salita. Nawa kami ay lumisan sa lugar na ito na taglay ang iyong spirito at sumusunod sa iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Jonah.
Our God of relentless grace. Yan po ang pamagat ng ating serye. Hindi po ito ang huling mensahe sa series na ito. Baka po kayo magulat, no? Meron pa hong 2 mensahe na susunod dito, no? Pero next week po, dahil Communion Sunday, tayo magbe-break at babalik tayo sa Luke. Tapos 2 more Sundays, pag-aaralan po natin ulit ang Jonah. Isang linggo ay isang summary ng 4 na chapter. At yung susunod na linggo, ating pag-aaralan ang koneksyon ni Jonah doon sa greater Jonah na si Jesus Christ. So meron po tayong pagdidikit ng lumang tipan sa bagong tipan. Ganun po ang tamang pag-aaral ng Biblia. So sa ating pag-aaral ng isang Old Testament book, titignan po natin kung anong paglilinaw ang binibigay ng New Testament sa mensahe nitong aklat na ito. Ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay Ang Kahabagan ng Diyos para sa lahat ng bayan. Ang kahabagan ng Diyos para sa lahat ng bayan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ang aklat na Jonah ay tungkol sa pagliligtas ng Panginoon sa iba't ibang klaseng tao. Chapter 1, nakita po natin kung paano siya kumilos sa puso ng mga marino, ng mga sailors, ng mga pagano, at kung paano niya hinimok ang kanilang mga damdamin upang manambahan kay Yahweh, ang tunay na Diyos, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng isang matinding bagyo. Sa chapter 2, makikita naman natin kung paano siya kumilos sa buhay ng kanyang pasaway na propeta, si Jonah. No? Kung paano niya ito niligtas mula sa isang tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng isang malaking isda. At ito ay bagkus dun sa hindi niya paghingi ng tawad. Hindi niyo po makikita dito sa aklat na ito, nakakalungkot mang isipin, na humingi ng patawad si Jonah sa chapter 2. Sa chapter 3, ang kanyang niligtas naman ay ang isang buong bayan ng Nineveh, no? Kung saan sila ay nagsisi, nag-ayuno, nagbago ng kanilang pamamalakad, ng kanilang buhay, dahil sa mensahe ng Panginoon na dala ni Jonah sa kanila. Napakaiksi po ng mensahe, 40 days and Nineveh will be destroyed or will be overthrown. Dahil po dun sa isang mensahe na iyon, nang humihingi ng repentance, ang buong bayan ng Nineveh sa chapter 3 ay naligtas sa tiyak na kapahamakan. So kung titignan po ninyo, dito sa Jonah series na ito, patuloy po ang grasya ng ating Panginoon sa pagliligtas. Dito po sa chapter 4, ang kanyang nais iligtas ay ang kanyang pasaway na propeta, na si Jonah. Matigas ang ulo, hindi sumusunod, hindi humihingi ng tawad, walang pag-ibig para sa ibang bayan, lahat na lang. Nasa kanya na. No? Pero kahit na gayon, siya ay pinakitaan pa rin ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos at siya ay binigyan ng isang aral na kailangan niyang matutunan. So napapatuloy tayo dun sa aral na yon na binigay ng Diyos kay Jonah tungkol sa kanyang kahabagan para sa Nineveh. Malalim ang pagkahudyo ni Jonah. At malalim din ang paninindigan niya na dapat puksain ng Diyos ang mga bayan na kalaban ng Israel. Kasi sinabi niya ito sa Genesis chapter 12, verse 3. Nung siya ay nangako kay Abraham, at sinabi niya kay Abraham, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. Isa doon sa mga nagdi-dishonor sa Israel, sa pag-iisip ni Jonah, ay ang Assyria
at ang kanilang capital city ay ang Nineveh. Dahil dito, matindi ang kanyang galit sa kahabagan na ipinakita ng Diyos sa isang lungsod na mortal na kaaway ng Israel. Makikita natin sa chapter 4, di ba? Sa verse 1 pa lang. Sabi niya, "But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry." Yung angry na mainit, yung angry na nag-aapoy. And he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love." Mamemoryado niya ang Exodus chapter 34 verse 7. And relenting from disaster na dinagdag sa Joel chapter 2 verse 13. "Therefore now, O Lord, please take my life from me," wika ni Jonah, "for it is better for me to die than to live." Patayin mo na lang ako, Panginoon, kaysa sa makita kong maligtas yung mga taga-Nineveh na yan. Minsan, iisip natin, parang sama naman na ugali ni Jonah. Naturingan pa naman siyang propeta ng Diyos. Hindi lang siya naturingan propeta, siya ay ginamit pang ehemplo, halimbawa ng ating Panginoon. Sa Matthew, sa Luke, nung nagsalita ang Panginoon at tinawag niya na isang tanda, isang senyales ng kanyang pagkabuhay na magmula sa libingan, ang kwento ni Jonah. No? Kung 3 days and 3 nights siya nasa loob ng isda, gayon din ang Panginoong Hesus, sabi niya, will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So ginamit pa niya si Jonah na example. So hindi lang siya propeta, sikat siyang propeta. No? Pero kahit na siya'y ganon, parang ang sama naman ang ugali niya. No? Kung iisipin niyo. Pasaway, matigas ang ulo, malalim ang galit. Ano kaya? Mananampalataya ba kaya ito? Palagay ko po, makikita natin si Jonah sa langit. No? At doon, pwede nating pakwento sa kanya kung ano ba ang naging kasagutan sa verse 11. No? So, kung hindi kayo makapaghintay, pagpunta ko po doon, kakausapin ko siya, tapos babalik ako dito. At sasabihin ko sa inyo, palagay ko matatakot kayo pagka gano'n lang nangyari. So tignan muna natin yung sa verse 9, ang makasariling galit ni Jonah dahil sa isang halaman. Verse 9. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well. I do well to be angry. Angry enough to die." Gusto na naman niya mamatay. No? Itong si Jonah siguro bipolar. No? O kaya merong anxiety disorder. No? Kasi palagi niyang gusto magpakamatay eh. Meron siyang, ang tinatawag natin dyan, suicidal ideation. No? Gusto niyang patayin na lang siya ng Diyos. Hindi pa nga siya tiyak kung siya naniniwala ba talaga sa Diyos. Baka sa impyerno siya mapunta. No? Pero nais niya na patayin na lang siya ng Diyos. Ayaw niya yung ginawa ng Diyos na pinatay ng Diyos yung halaman nagbibigay ng lilim sa kanya. Ang tanong ng Diyos kay Jonah ay nararapat bang magalit siya sa pagkamatay ng isang halamang pinatubo ng Panginoon sa tabi niya upang magbigay ng panandaliang lilim. Makikita natin yung ginawa ng Panginoon na yon sa verses 6 and 7. "Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah." Siya, the Lord God, appointed a plant. Yung pong term na Lord God, no? Yahweh Elohim, ay bihira gamitin sa Old Testament. Pero ginamit dito sa pagdidescribe ng may akda, si Jonah, nung pag-appoint ng Panginoon ng isang halaman. Castor oil plant daw ito, malaki daw ang dahon noon, mabilis tumubo.
The Lord God appointed the plant and made it come up over Jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So, nagpapakita ng kagandahang loob ang ating Panginoon kay Jonah. Alam ng Panginoon na mainit. Alam niya kasi, di ba, pinatay niya yung halaman dahil nagpadala siya ng uod. Pati uod sumusunod sa Panginoon. Kaya kayo, dapat sumusunod kayo sa Panginoon. Ang uod nga sumusunod eh. So, higit naman siguro kayo sa uod. No? So, yung uod, inutusan ng Diyos, patayin mo yung halaman. Pinatay yung halaman. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng isang mainit na hangin galing silangan. Yun si Rocco. Nainit na init si Jonah. Tapos pinakitaan siya ng Panginoon ng kagandahang loob. Doon sa halamang iyon. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. Kaya galit na galit si Jonah, sabi niya sa verse 8, "It is better for me to die than to live." Verse 9, "Yes, I do well to be angry, angry enough to die." Chapter 1, verse 12, siya ay nagpatapon sa dagat para siya ay mamatay. Gustong-gusto na niyang mamatay. Mabuti na lang ang ating Panginoon ay matyaga. Kasi kung ako ito, gusto mo mamatay, sige papatayin na kita. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry with the plant?" Ang sagot ni Jonah ay puno ng paghihimagsik. Naramdaman niyo ba dun sa sagot niya, yung kanyang galit, yung kanyang parang waving his fist at God? Yes, I do well to be angry. Tama ang ginawa ko, Panginoon. Masama ang ginawa mo, tama ang ginawa ko. Yes, sabi niya, I do well to be angry, angry enough to die. Ang Diyos ay banal at walang bahid ng kasamaan. Habakkuk chapter 1 verse 13, "You who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong." Ganun po kabanal ang ating Diyos. Walang karapatan si Jonah na ituring na kasamaan ang pagpapatawad ng Diyos sa isang bayang nagsisi at nagbagong buhay sapagkat meron pong salita ang Diyos na kapag ang isang bayan sinabihan niya at nagsisi, siya ay hindi itutuloy ang kapahamakan. Jeremiah chapter 18, verses 7 and 8. "If at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it," yun ang sinabi yun ang mensahe ni God through Jonah para sa Nineveh, di ba? "Yet 40 days and Nineveh will be overthrown." So sabi ni God, if I declare concerning a nation that I will pluck up and break down and destroy it. And if, so dalawa ng conditional statement, if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it. Sinabi niyon sa Jeremiah 18. Alam tiyak ni Jonah yun. So nasa lugar ng Diyos na magpatawad kung ang kanyang binigyan ng babala ay nagbago at nagsisi. Nais niyang pakitaan siya ng kagandahang loob. Si Jonah, di ba? Tuwan-tuwa siya nung nagkaroon ng halaman. Ay, salamat siguro, sabi niya. Naibsan ng aking init. Init ng ulo, init ng panahon, init ng hangin. Ang daming mainit. No, makaka-relate tayo dito kay Jonah, di ba? Dahil dito sa bayan natin, bayan ng mainit. No? Mainit sa Pilipinas. Nakaka-relate tayo kay Jonah. Kaya siya naiinis. So meron ba siyang karapatan mainis? Ang tanong ng Diyos, actually rhetorical question. Do you do well to be angry for the plant? Siguro may konting sarcasm yung pagsabi niya, for the plant? Pwede ka bang magalit? Tama ba yung magalit ka para sa isang halaman lang? No? Ganon siguro ang tono ng Panginoon, ano?
Binalikan yun ni Jonah, galit na galit pa rin siya. Wala siyang pinapakitang kagandahang loob sa Diyos na nagpakita ng kagandahang loob sa kanya. At sa Nineveh, na dapat niyang pakitaan ng kagandahang loob sapagkat yun ang kanyang mission field. Ang kanyang misyon mula sa Panginoon ay bigyan ng babala ang bayang ito upang sila ay magsisi. Ayaw nga niya, di ba, kaya nagpunta siya sa Tarshish. Pero binagyo siya, ibinalik siya, niligtas siya, nilagay siya sa tiyan ng isang malaking isda, isinuka siya sa Medyopa para siya ay magtuloy. Kaya siguro napilitan siya magtuloy sa Nineveh. So binigyan siya ng misyon, ayaw niya, pero pinilit siya ng Diyos, sumunod siya, kinumisyon pa siya ng Diyos muli. Arise, sabi niya, go to Nineveh. Chapter 3, verse 1. No? So nais niya pakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos, ngunit ayaw niya itong ibigay sa Nineveh. Sa Ephesians 4:32, ang sabi ni Pablo, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Kaya tayo dapat magpatawaran sa isa't isa dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya sa Matthew 5, Matthew 6, nung kanyang tinuruan tayo ng the Lord's Prayer o yung the Disciples' Prayer. Kung hindi natin patatawarin ang may utang sa atin, hindi rin patatawarin ng Diyos ang ating mga utang sa Kanya. Yun po ay positional o practical forgiveness. Dahil kapag tayo na kay Kristo, tayo po ay positionally forgiven sa mata ng Diyos. Pero kapag tayo ay merong unforgiving attitude, yun po ay kasalanan sa Kanya. Ang ating relationship, ang ating kaugnayan sa Panginoon ay nasa-stress. Kailangan ng parental forgiveness. We are positionally forgiven, but when we sin, we need to ask for parental forgiveness. Kung hindi tayo nagpapatawad sa iba, kasalanan po yun. Hindi tayo patatawarin, parental forgiveness ng ating Ama. Hindi po nagbabago ang ating sitwasyon. Tayo ay anak pa rin niya, tayo pa rin ay pupunta sa langit. Pero ang ating kaugnayan sa Kanya ay nagkakaroon ng bigat. So kailangan natin humingi ng parental forgiveness, tayo ay patatawarin kung tayo ay hindi nagkakasala ng unforgiveness. Ganun po ang kasalanan ni Jonah. Kinakitaan siya ng Panginoon ng napakadakilang pagpapatawad. Kahit na siya ay pasaway, hindi sumunod, matigas ang ulo, lumalaban sa Diyos. Nung siya ay napahamak sa dagat, siya ay niligtas, siya ay pinatawad, siya ay kinumisyon muli, pinadala muli sa mission field. Kahit na siya ay nag-fail. Marami po sa atin ay parang si Jonah. Inutusan ng Panginoon, ayaw sumunod, pero nagtiyaga ang Panginoon sa atin hanggang sa tayo. Nakita natin ang Kanya kagandahang loob, at tayo din naman ay sumunod sa Kanya sa huli. Pangalawa, makikita natin sa verses 10 and 11, sa harap ng makasariling galit ni Jonah, dahil sa isang halaman lang, ipinakita ng Diyos ang mapagpalang kahabagan ng Diyos para sa isang bayan. So, galit ni Jonah na makasarili para isang halaman. Pinakita ng Diyos ang dakilang, mapagpalang kahabagan niya para sa isang buong bayan. Halaman, bayan. Makasarili, mapagpatawad. Yun po ang contrast na pinapakita nitong mga verses na ito. No? Ang tanong ng Panginoon kay Jonah, tingnan natin yung verses 10 to 11. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow. Hindi nga naman siya nagtanim ng halaman na yon. Hindi rin siya nagbungkal ng lupa at nagdilig para tumubo yung halaman. You did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night. Miraculous po yung plant. No? And perished in a night. And should not I pity Nineveh,
that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Natapos po sa isang katanungan ang libro, ang aklat na ito. Pero yung tanong ng Panginoon kay Jonah ay may taglay na nakasagutan. Sabi ba niya, "And should not I pity Nineveh?" Ang sagot po doon, yes. Yes. Dapat binigyan ni Jonah ng mas higit na halaga ang isang buong bayan na 100,000 mamamayan kaysa sa isang halaman na siya lamang ang nabenepisyuhan. Walang ibang nabenepisyuhan ng halaman na yon kundi si Jonah. Siya lang ang nabenepisyuhan. Pero galit na galit siya sa Diyos dahil sa isang halaman. So tuwan-tuwa siya nung nagkaroon ng halaman at naibsan ng kanyang init. Pero galit na galit siya nung mamatay yung halaman. Pero sa Nineveh, merong 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Maraming mga debate dito sa 120,000 na numero na ito. Kung ang ibig sabihin nito, option A, ay 120,000 persons sa Nineveh who do not know their right hand from their left, ibig sabihin hindi nila alam ang tama sa mali. Yun ang isang interpretasyon. No? Marami pa rin yung 120,000 kumpara sa isang halaman. Di ba? Ngayon, merong alternative option B na interpretation. Yung 120,000 persons who do not know their right hand from their left ay mga bata, mga sanggol. Siguro pareho ni Mighty. Palagi akong tinutulugan yan pag sermon. No? Mga bata, hindi nila alam ang kaliwa sa kanan. No? So kung mga bata, 120,000, at each one of the 120,000 ay merong ama at ina. E if 240,000 yon, no? Plus 120,000, 360,000. Kung may kapatid na isa, yung bawat isang 120,000. So mga 480,000, almost 500,000, ang population ng Nineveh, at sa laki ng bayan, 3 araw na lakad para ikutin, marami talagang tao na naroon. Ang tanong ng Panginoon kay Jonah, dapat bang binigyan mo, Jonah, ng masigit na halaga ang isang buong bayan ng dami-daming tao kaysa sa isang halaman na ikaw lang ang nabenepisyohan? Ang sagot, dapat binigyan mo ng pagpapatawad ang bayang ito. Dapat may concern ka sa bayang ito. Kahit sila ay gumawa ng karimari-marim, malalim ba yon? Karimari-marim. Kasi parang ganda ng tunog eh. No? Karimari-marim. Kasi nakakagigil, yung may galit ka. Karimari-marim na ginawa ng Nineveh sa bayang Israel. Siguro kaya ganun na lang ang galit ni Jonah sa kanila. Alam niyo mga kapatid, mas higit pa ring mahalaga sa ating Panginoon ang isang buong bayan na may almost 500,000 na people. Kahit na po isang tao lang ang naroon, mahalaga pa rin sa Panginoon ang kaligtasan ng taong iyon. Ang Diyos ay laging may takdang layunin sa lahat ng kanyang niloloob. Siya ay sovereign. Ibig sabihin nun, hawak niya ang lahat. Ang lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Walang nangyayari sa ating mundo, sa ating buhay, na hindi niya ginagawa o pinapahintulot, masama man o mabuti. Kung masama, ito ay kaya niyang gamitin para magkaroon ng kabutihan. Sa Genesis chapter 50, verse 20, si Joseph, hinarap ang kanyang mga kapatid
namatay na si Jacob, kaya takot na takot yung mga kapatid dahil baka ngayon gantihan na sila ni Joseph. So lumapit sila kay Joseph, humihingi ng tawad. Ginagamit pa yung patay nilang ama. Siguro iniisip nila, Joseph, total patay na si tatay. Patawarin mo na kami. Palampasin mo na yung nagawa naming kasalanan. Ang sagot ni Joseph, you have meant it for evil, but God had meant it for good. So kahit masama, may layunin pa rin mabuti ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at pinapahintulot sa ating mundo at sa ating buhay. Sabi sa Isaiah 46:10, I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Wala pong nakakapagbago ng kalooban ng Diyos. Siguro ang tanong niyo, bakit pa tayo nananalangin? Una sa lahat, dahil inutos niya. Pangalawa, sa ating pananalangin, nababago natin ang ating hiling para maging naka-align sa kanyang kalooban. Pangatlo, sa ating pananalangin, tayo ay nag-express ng ating dependence sa Kanya. Kaya tayo nananalangin. Kanina, binasa ng ating kapatid, Romans 8:26, we do not know what we ought to pray for. So the Holy Spirit prays for us to the Father with groans that we cannot understand. So siguro, ang Holy Spirit, napapanggan niya yung dalangin ko. Panginoon, i-promote mo naman ako. Sana malaki ang bonus ko. So yung Holy Spirit, sabi niya, maramot talaga tong si BJ. Diyos Ama, no? Ganito na lang gawin natin. No? I-promote mo siya, huwag mo siyang bigyan ng bonus. No? Promotion na walang bonus. No? Nangyari na po sa akin yon. No? So siguro dahil masyadong makasarili yung ating mga kalooban madalas, di po ba? Kapag tayo nananalangin, parang humihingi lang tayo sa Kanya ng gusto natin. Meron po ba kayong panalangin na, Panginoon, sa araw na ito, kung anong gusto mong mangyari sa akin, maraming salamat po. Nakakatakot po kasi manalangin ng ganun. Dahil hindi natin kontrolado ang ating panalangin. Kaya yung pagpapatawad niya sa Nineveh, mga kapatid, ay may hangganan. Kasi pinatawad ng Diyos ang Nineveh noong panahon ni Jonah. Darating din ang panahon ng pagbagsak ng hatol ng Diyos sa kanila. Alam po natin yon because just several books away, sa Nahum chapter 3, verses 5 to 7, ganito po ang ating mababasa. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts. Ang kanyang kausap dito, through the prophet Nahum, ay ang Nineveh. I am against you, sabi niya, declares the Lord of hosts, and will lift up your skirts over your face. And I will make nations look at your nakedness, and kingdoms at your shame. I will throw filth at you and treat you with contempt and make you a spectacle. And all who look at you will shrink from you and say, wasted is Nineveh. Who will grieve for her? Where shall I seek comforters for you? Dahil lilipulin ng Diyos ang buong bayan. At ganun nga ang nangyari sa Nineveh. Pero nangyari po yun, mga 150 years pagkatapos nitong panahon ni Jonah. Or mga 120, may estimate po na gano'n. So anong ginawa ng Diyos? Bakit niya pinatawad ang Nineveh noong panahon ni Jonah? Hindi po sinasabi sa teksto. Pero naisip-isip ko, maaaring sinuspindi niya ang kanyang paghatol sa Nineveh
Sinuspindi niya muna ito upang mabigyan din ng pagkakataon ang Israel na magsisi bago sila okupahin ng Assyria. Kailan po nangyari yun? 2 Kings chapter 15 verse 29. In the days of Pekah, king of Israel, mga one generation away from Jonah ito. No? Tiglath-Pileser, king of Assyria, came and captured Ijon, Abel Beth Maacah, Janoah, Kedesh, Hazor, Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali. And he carried the people captive to Assyria. Ito po ay nangyari mga 40-50 years pagkatapos ng ministeryo ni Jonah. So di kaya na sinuspindi muna ng Panginoon, ginawa niya gagawin kong mabait muna itong Assyria, itong Nineveh. Isususpend ko yung aking paghatol sa kanila. At marami sa kanila ang mananampalataya sa akin, kay Yahweh. Isang buong henerasyon. At dahil doon, hindi aatakihin ka agad at hindi matatalo at hindi i-exile ang Israel. Ang Northern Kingdom po, yung 10 tribes of the Northern Kingdom, ay tinalo ng Assyria 722 BC. At silang lahat ay binihag at dinala sa Assyria. So di kaya ginawa ng Panginoon, panahon ni Jonah, 40-50 years before, sabi niya, hindi ko muna kayo lilipulin. Bibigyan ko ng pagkakataon kayo na magsisi. So nagsisi sila. Diba? Nagayuno, nagbago ng buhay. Siguro, yun lang mga plano nila na wasakin ng lahat ng bayan sa kanilang kapaligiran, lalo ng Israel, ay hindi nila itinuloy. Bakit? Baka binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang Israel na lumapit at manumbalik sa Kanya. Pero alam niyo, ang malungkot, hindi po nangyari yun. At doon nga sa 2 Kings chapter 15 verse 29 na record, 722 BC, no, ang hari ay si Pekah, king of Israel, ang Israel po, all the people carried captive to Assyria. Hindi po natin alam kung anong plano ng Panginoon. Marami pong ganyang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Meron siyang ipinapahintulot kung minsan na masakit na pangyayari. Isang malungkot na pangyayari. Pero ang lahat ng yan, kung hindi man natin makita kaagad, makikita din natin sa huli na meron siyang balak. Naalala ko palagi nung namatay ang aking unang daughter, si Hannah. Malapit na palapit po sa akin yon dahil medyo kamukha ko po yung batang yon. Kaya nga sabi ng asawa ko, kaya yung kinuha ka agad ni God. Kasi lalaki na kamukha mo. No? Napakalaki naman parusa para sa isang batang babae. No? Pero seriously, siyempre namatayan ako ng anak. Ako lang sa aming magkakapatid ang namatayan ng anak. Kabilang ni Bebet sa kanilang side ang namatayan ng anak. Pastor po ako noon sa Parañaque Bible Christian Church. So siyempre, ang yabang ko sa Diyos, sabi ko, Panginoon, grabe ka naman. Naglilingkod naman ako sa iyo, abot mo kinuha ang daughter ko. Wala akong karapatan na itanong yun sa kay God. Ka-text ko noon si Pastor Luis. Sabi ko, Pastor, bakit ba ganito ang Panginoon? Sabi niya, huwag kang magtatanong ng ganyan. You have no right to ask why. Tama siya. Ngunit sa huli, after 1 or 1.5 years, naisip po namin ni Bebet na mag-adopt muli ng isang batang babae. Kasi nasabik kami. Masarap pa lang may anak na babae. So nasabik kami, nag-adapt po kami ulit ng babae. Yan na po si Jana.
At kinagiliwan namin ng lubha itong batang ito. Nagbigay ng galak at aliw sa aming pamilya. Hanggang ngayon po, napaka-responsableng bata. Sana hindi magbago. Pero active po dito sa church, naglilingkod. Malapit sa ating Panginoon, wala na kaming hihingin pa. Kung hindi po kinuha ng Diyos si Hannah, hindi po naming i-adapt si Jana. At sa ibang tao siya mapupunta. Na-realize lang namin yun later. Ang Panginoon, may ginagawa siya, pinatawad niya ang Assyria, pinatawad niya ang Nineveh, siguro marahil para magkaroon ng pagkakataon ng Israel na magbago at magsisi. Kasi apostasy na po nangyayari sa Israel. Hindi na po sila sumasamba kay Yahweh, sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taga-Nineveh, alalahanin po natin mga kapatid, ay may katapat na bayad sala. Pag nagpatawad po ang Diyos sa Old Testament, kaya siya maaaring magpatawad sapagkat yung kasalanan na kanyang pinapatawad, yung forgiveness po is when you withhold justice. No? Hindi po pababagsakin ng paghatol doon sa taong pinatatawad mo. Ang tawag po natin doon, mercy, kahabagan. Ang lahat po ng pinakakitaan ng Panginoon ng mercy ay merong katapat na bayad sala. Kasi ang lahat ng kasalanan po mga kapatid, kailangan pagbayaran. At ang bayad po ay kamatayan. So yung pagpapatawad ng Diyos sa mga taga-Nineveh ay hindi libre. May katapat na bayad sala at ito ay ang pagsakripisyo sa krus ng mas higit na Jonah, ang ating Panginoong Jesus. Namatay po siya sa krus para pagbayaran ang mga kasalanan nung henerasyon ng Nineveh na pinatawad ni God. Para siguro magkaroon ng pagkakataon ang isang henerasyon sa Israel na magsisi at manumbalik sa Kanya. Ang lahat ng ginagawang gano'n ng Panginoon, merong pagpapatawad, may bayad sala. Ang nagbayad po si Jesus. Binayaran niya sa krus. Kasi wala pong kasalanan ang pinalalampas ng Diyos. Sabi niya, He will by no means let the guilty go unpunished. Exodus 34:7. So, pinatawad niya Nineveh, namatay sa krus ang ating Panginoong Hesus at kabilang sa mga kasalanan ng kanyang pinagbayaran ay ang mga kasalanan ng mga taga-Nineveh na pinatawad ng Ama. Ganun po ang ating Panginoon. Kanina po sa aming devotional na mag-anak, after lunch, ang aming pong katekismo is ano ba ang mangyayari sa mga hindi tumanggap sa Panginoon? Sila ay mapupunta sa impyerno. Kung minsan iniisip natin, napakasama naman ng Diyos, bakit ba may impyerno? Eternal fire. Walang humpay na parusa. Walang hanggan na parusa. The worm will not die. Ganun po ang impyerno. Parang napakasama. Siguro, sabi nga namin kanina sa aming devotional, binasa namin, hindi mo masama ang Diyos sa kanyang pag-create ng hell. Siya po ay mapagmahal sapagkat dinanas niya ang hell para sa atin. Si Kristo Jesus na anak niyang, bugtong na anak niya, ay dumanas ng hell sa krus para sa atin. So, ang hell po ay hindi simbolo ng kasamaan ng Diyos, kundi simbolo ng pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang. So, sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, ang hell po
ay dinanas ng Panginoon para hindi na natin danasin habang buhay. Ganun po ang dapat nating isipin. Ang Nineveh, yung generation na yun na pinatawad ng Diyos, palagay ko pagdating natin sa langit, makikita natin sila doon. Siguro meron silang isang maliit na kampo na may sign nakalagay Nineveh. No? Kami yung mga taga Nineveh na pinatawad ng Panginoong Diyos para sa kanyang kalwalhatian. At binayaran ni Jesus ang greater Jonah ang aming mga sala. Katulad din ng lahat ng sala natin. Kung kayo ay wala pa sa Panginoong Jesus, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung kayo ay hindi mananampalataya kay Jesus. If you are not united in Christ by faith, you will suffer eternal separation from God. Gumawa ng paraan ang ating Panginoon. Pinadala niya ang greater Jonah. Meron din siyang message of warning. Repent, for the kingdom of God is at hand. At ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, dinala niya, tinaglay niya sa sarili niyang katawan ang lahat ng ating pagkakasala at sa Kanya pinarusahan ang lahat ng ating pagkakasala. Naisip niyo ba yun? Nung humiyaw siya sa krus, my God, why hast thou forsaken me? Dala-dala niya ang lahat ng sakit ng parusa sa bawat isa sa atin. Pero natapos ng bitin itong aklat na ito, Pastor. Hindi natin matiyak tuloy kung ano ang naging tugon ni Jonah sa pagtutuwid ng Diyos. Siya ba ay nagbago? Palagay ko. Pero malinaw kasi na ipinasulat ng Diyos ito upang ipamukha sa Israel, kasi ito ay naging part ng Old Testament scripture at ito ay nabasa ng mga taga-Israel na nagpakita ng kagandahang loob ng Diyos sa kalaban nilang Nineveh. At kung sila ay magsisisi rin, sila ay patatawarin din. So kaya niya siguro ito pinasulat upang ipamukha sa Israel ang kanilang pagiging hipokrito. Naturingang bayan ng Diyos, ngunit sumasamba sa Diyos-Diyusan at hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Alam niyo mga kapatid, itong aklat na ito ay para sa atin din. Isang hamon na maging tapat tayo sa ating pagiging tunay na Kristiyano. Ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Kahit na tayo ay makasarili, siya ay nagpapakita ng kanyang pagpapatawad sa mga bayan na malayo sa kanya. Kaya naman tayo, bilang kanyang mga niligtas, ay dapat maglingkod sa kanya bilang kanyang mga misyonero para yung mga bayang ito ay ating maabot at ating madala sa Kanya. Hindi nyo kailangan mga ibang bayan. Mangapit bahay lang po kayo. Baka nga mangapit kwarto lang. Baka nasa loob ng pamamahay nyo. Ang isang Nineveh na hindi pa nakakakilala sa Diyos, na kailangan makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po tumayo at tayo manalangin. O Panginoong Diyos, napakabuti mo. Napakamalwalhati ang inyong pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga makasalanan. Sapagkat ang kasalanan ng Nineveh, gayon man kalubha, ay pareho lang ng aming mga pagkukulang at kasalanan sa inyo. Kung sila ay karapat-dapat na bagsakan ng inyong hatol, gayon din kami, Panginoon. Kung hindi dumating sa aming buhay si Jesucristo na aming Panginoon, kung hindi siya namatay sa krus, kami ay mamamatay sa aming mga pagkakasala sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kami ay iyong iniligtas. Nawa,
Gamitin namin ang katotohanan ito upang sa araw-araw ay mamuhay kami na nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong dakilang kahabagan sa amin. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang kagandang loob ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Diwang Banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Gandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.